Good evening po mga kapatid. Bali, yung gagawin ko po, magre-record po ako. Tapos ito na lang po yung pakinggan nyo. Okay, kasi yung biyahe ko po is bukas nung gabi. Friday evening. So, hindi ko po kayo mamimit ng Friday ng gabi. So, sisend ko na lang po ito. Hindi ko na rin po kayo mamimit ng online ngayong Thursday kasi hindi ko naman po na-i-announce. Actually, hindi ko masabi yung schedule ko talaga kasi minsan ginagabi po ako ng uwi. Pero nonetheless, hayaan niyo po na bigyan ko po kayo ng aral na pwede ninyong dinggin tsaka magpakain po sa sa ating spirito, no? Okay, pakain sa ating spirito. Yung lesson po natin ngayon ay mula dun sa Philippians chapter 4. Sa Philippians chapter 4, babasahin ko mga kapatid yung ating talata. Doon sa Philippians chapter 4 verses 1. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Okay, ito po yung ating talata sa gabi pong ito. Sige po, pray tayo. Lord, we thank sa gabing ito. We pray for guidance. We pray for understanding. We pray for mercy. We pray for insight. We pray for grace. We pray for humility. Give us teachable spirit. Natuto po kami sa inyong salita. Give us obedient heart. And help us to do thy will sa araw-araw, Panginoon. Forgive our sins. At kung may mga times po na nakagawa kami ng kasalanan, convict niyo po yung puso namin. And help us to get right with you. Gawin namin kung ano yung tama. Bumalik kami at sundin ang inyong kalooban, Panginoon. Be with your people tonight. Guide me as well, Lord God, for the glory's sake. In Christ I pray. Amen. Again, ang aking puntalata ay mula dun sa Philippians chapter 4 verse 1. No? Pero ang title ng aking message ay How Paul looks at his fellow believers at Philippi. Okay? Paano ba tinitignan ni Pablo yung kanyang mga kapatid doon sa Philippi? Ang ibig sabihin, paano ba niya sila tinatanaw? Okay? Ano ba yung pagtanaw niya doon sa kanyang mga kapatiran o doon yung mga mananampalataya doon sa Philippi? Dito po sa verse natin mga kapatid, ang makikita po natin dito as an overview ay yung description ng relationship ni Apostle Paul dun sa mga Philippians. Kumbaga, pag sinabing description, ito daw yung naglalarawan doon sa kanyang relasyon doon sa kanyang mga kapatid. Okay? Kumbaga, pag nilalarawan niya yung something, ang example nito, kunwari may isang bagay, paano mo inilalarawan yun ay mabait siya, masipag siya. Ganon yung makikita natin dito. Doon sa verse 1 pa lang mga kapatid, makikita natin kung paano na dinescribe ni Apostle Paul yung kanyang relationship doon sa mga Philippians. Kasi makikita natin kanina, ang sabi niya doon, sila yung sila, para sa kanya, ito ay kapatid. Okay? Dinidescribe niya yon. Sabi niya, kapatid ko yan eh. Ito yung relationship namin. Minamahal ko yan. Sabi niya ganon. Kumbaga, on the other hand, pwedeng tignan natin siya na ito yung action na toward doon sa mga kapatid. Ito yung kanyang nararamdaman, pwedeng ito yung kanyang nakikita, pwede rin ito yung kanyang estado. 'Di ba? Kumbaga, ito yung relasyon ko sa kanila, ito ako sa kanila. Sila'y pinananabigan ko para sa akin, natutuwa ako dahil sa kanila. Para sa akin, sila ay putong ko or corona. 'Di ba? Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. Para sa akin, sila ay mga minamahal kong kapatid. Yan yung kumbaga sa paraan na pinapakilala o tinatanaw ni Apostle Paul yung mga kapatiran niya doon sa Philippi. Kumbaga, dito makikita natin yung yung pagmamahal niya, no, doon sa mga mananampalataya doon sa Philippi. And then dito sa talata pa lang ito mga kapatid, sa verse 1 pa lang, makikita na natin dito yung yung hindi lang yung mga description kung ano yung pagtanaw ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Philippi. Sabi niya, tinuturo niya silang kapatid, mga minamahal, mga pinananabikan, katuwaan, at putong. Okay? Actually, 5 yan eh. Pero at the same time, pagkatapos siya banggitin yung description ng kanyang relationship, by looking doon sa verse 1 pa lang, mag-i-start siya rito magbigay ng exhortation. Magbibigay siya rito ng kanyang mga payo. Magbibigay siya rito ng mga dapat gawin ng mga mananampalataya. Ang sabi niya rito, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal. Yan yung una niyang binanggit diyan. Ano ba yung dapat niyang gawin?
o yung mga exhortation. And then sinabi niya dito sa verse 2 and 3, ipinamamanig ko kay Iojas at ipinamamanig ko kay Syntyche na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Sabi niya yung una, magsitibay kayo. Tapos sabi niya dun sa verse 2, kayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Yung una kasi steadfast yun eh. Yung pangalawa ay unity. Yung 2 and 3. And then dun sa verse 4, sabi niya, mga galak kayo. Sabihin, to be joyful. To have joy sa kanilang mga puso. Maging magalak kayo. Sa verse 5, makilala nawa ang inyong kahinhinan. Maging mahinhin kayo. Ito yung mga sinasabi niya eh. Maging matibay kayo. Maging nagkakaisa kayo. Maging masaya kayo o magalak. Maging mahinhin kayo. And then sa verse 6, sabi niya, maging mapagtiwala kayo. Bakit mapagtiwala? Kasi opposite yun sa verse 6 eh, yung huwag kayong mga balisa. Siyempre, ano opposite nung nag-aalala o di nagtitiwala? Din yung ginawa ko lang positive yun mga kapatid ha. Okay? Pero yun yung instruction dito ni Apostle Paul. Sabi niya dun sa verse 6, maging mapagtiwala. And then sabi doon, nandun yung kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, maging mapanalanginin kayo. Maging mapagpasalamatin kayo, nandun pa rin sa verse 6. And then sabi niya rito sa verse 7, and then maging mapayapa kayo. Yan yung mga dapat gawin ninyo o dapat ay ma-experience ninyo. Okay? And then sabi niya dun sa verse 8, makatapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay ng totohanan. Then nagbigay siya rito ng mga iba't ibang mga gandang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, anumang bagay ng kaibig-ibig. And then sabi niya dun sa last part, at kung may anumang kapurihan, sabi niya, ay isipin ninyo mga bagay na ito. Sabi niya, hindi lang yung sinabi niya yung ito, makita yung kahinhinan sa inyo, mapagtiwala kayo, mapagpasalamatin kayo, mapuno kayo ng kapayapaan, and at the same time, ito yung gawin nyo. Punuin nyo yung isip nyo ng mga bagay na ito. Yung sinabi niya, yung mga katotohanan, mga bagay na matuwid, yan daw dapat yung iniisip nila. And doon sa last verse, makikita natin dito, ang mga bagay na ito na natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin na mga bagay na ito ang gawin ninyo. Okay, yung pinakahuli is yung ini-exhort ni Apostle Paul yung mga mananampalataya dito ay yung maging obedient. Sabi niya, kung ano yung nakita nyo sa akin, narinig ninyo, gawin ninyo. Okay, dito makikita mo yung yung mga mananampalataya mga kapatid. Tayo po, kayo. Talagang kailangan natin maging masunurin. Pag may nabasa po kayo na dapat yun ang gawin ninyo, gawin nyo po. Kasi yun ang pinaka kumbaga yun yung tungkulin nating mga bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Yung tayo yung mga anak na mapagtiwala doon sa salita ng ating Diyos at talagang isinasa pamuhay natin. Kasi kahit anong basa natin yan, anong aral natin, anong dinig nyo sa akin, kung di naman po ninyo ginagawa, mawawalan din po ng saysay. Ako din mga kapatid, on the other hand, same thing. Kunwari, turo din ako ng turo, tapos hindi ko rin ginagawa. Wala rin kwenta. So ano to mga kapatid, applicable sa ating dalawa. It doesn't matter kung ako rin magturo. Sa perspective ninyo, kailangan nyong gawin yun. Yung dapat yung response yun doon. On the other hand, ako naman, kapag tuturo ko, yung mga tinuro ko, mga inaral ko, dapat same thing yung response ko. Maging obedient din tayo. Okay? Yun yung makikita natin dito. Pero mga kapatid, sa gabing ito, ang focus natin ay yung verse 1. No? Yun lang yung gusto ko makita natin sa gabing ito. Okay? Pero baka hindi po kayo baka hindi kayo aware. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Yung Philippians po mga kapatid, sulat to ni Apostle Paul dun sa mga mananampalataya sa Philippi. Pagtingin nyo po dun sa verse 1, ang sabi, si Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi. Okay? Yung sinusulatan dito ni Apostle Paul ay yung mga mananampalataya dun sa Philippi. Okay? Para sa kanila to, yung recipient niya, no? Alam naman natin kung kanino galing to, kay Paul, yung taga-tanggap ng sulat ay yung mga taga-Philippi, and then dun sa chapter 4, verse 15, now ye Philippian, sabi niya gano'n, o yung mga taga-Philippi. Okay, so may din dito kung sino yung sumulat, para kanino yan. Okay, yung sulat din pa lang ito mga kapatid, ay ito isa doon sa mga sulat kung saan naisulat ni Apostle Paul nung siya ay nakakulong. Okay, nakalagay diyan sa chapter 1 verse 12, but I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Yung nangyari daw sa kanya, ano sinasabi ni Apostle Paul na nangyari sa kanya? Ano nga bang nangyari sa kanya? Nakalagay dun sa verse 13 ng chapter 1. Ang sabi, so that my bonds, sabi niya ganun. Alam niyo yung bonds? Hindi funds, okay? Yung funds sa mukha Sabi,
so that my bonds, ano yung bonds, pastor? Yung bonds ay yung parang shackle. Okay, ang idea parang posas. Sa time kasi nila, yung posas nila, hindi naman, I think mayroon sila yung mga, hindi tulad ng posas natin ngayon, okay? Pero yung posas nila, no, talagang malalaki. Di ba, minsan may mga posas pa sila ng kahoy, iniipit dun sa mga paa, talagang di ka makakagalaw, di ka, parang kumbaga, di ko alam kung nakabuka ka lang o nakatayo ka lang, di mo na mai-stretch kasi nga nakakalang yung paa mo, nakaipit dun sa mga butas, so hindi mo talaga pwedeng igalaw, no? Pero dito makita natin na yung sulat pa lang ito ay ito yung panahon na nakakulong si Apostle Paul na isulat niya yan. Kumbaga, paano nalaman paano niya nasulatan yung mga mananampalataya? Nangyari po kasi itong Philippians, ito ay parang thank you letter din niya para dun sa mga mananampalataya dun sa Philippi, kasi nga dinalaw si Apostle Paul ni Epaphroditus. Si Epaphroditus, kumbaga, ay minister ng Philippi at sinend nila si Epaphroditus dun sa Rome para makita si Apostle Paul, bisitahin si Apostle Paul, and then makapag-report din kung kamusta yung church doon sa Philippi. Dala-dala din yung pera. Binigay nila kay Apostle Paul as support nila doon sa mga needs ni Apostle Paul. So, nakakatawa si Apostle Paul nung nalaman niya na ganito yung nangyayari sa Philippians, tapos binigyan siya ng support. Natutuwa si Apostle Paul, kaya ang ginawa niya, sumulat din siya nito. May nakalagay nga sa Philippians 4:16 kumbaga yung gaano kadalas na nagbigay sa kanya yung Philippi. Makikita mo, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. O, di ba? Kahit nung nandun si Apostle Paul sa Thessalonica, yung mga kapatid sa Philippi, nagko-collection sila, tapos inaabot nila kay Apostle Paul. Nakakatuwa, no? Kasi, kumbaga, inaalala nila yung mga lingkod ng Diyos. Yung ministro nila na naging daan para maitatag yung iglesia sa Philippi, hindi naman nila kinakalimutan. 'Di ba? Nakita mo yung pagmamahal din nila kay Apostle Paul, no? Sabi niya nga, for even in Thessalonica ye have sent once and again unto my necessity, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Tingnan niyo, sabi ni Apostle Paul, na-appreciate niya yung bigay yung tulong. Sabi niya, ito daw yung mga bagay na to, sabi niya, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God, di ba? Sabi niya, alam niyo, mabango to Yung itong binigay niyo sa akin, kumbaga, sakripisyo ito, nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Tapos at the same time, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon, sabi niya ganun. Pwede ganun pala, no? Kapag yung lingkod ng Panginoon, tinutulungan natin, ina-appreciate natin, dito tinulungan nila monetarily. Sabi ni Paul, yung ginagawa ninyo, acceptable yan. Ito sa ministro So, pwede itong i-apply sa sa inyong mga kapatid. Ano man yung ginagawa natin sa bawat isa. Pwede kong sabihin na, mabangong samyu din yan. Mabango yan sa pang-amoy ng Diyos. Yan ay parang sakripisyo na katanggap-tanggap. Yan ay bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pag tayo gumagawa ng mabuti sa bawat isa, mga kapatid, ina-acknowledge yun ng Panginoon, gusto niya yun, natutuwa siya doon. Okay? Kasi dito, makita natin yung context. Yung church gumawa ng mabuti kay Paul. Pwede ba yung church gumawa ng mabuti sa isa't isa? Yes. O kapag si Paul gumawa ng mabuti dun sa church na magbe-benefit sila, di ba nalulugod ng Panginoon? Di ba katanggap-tanggap yun? Of course, the same thing, mga kapatid. So, I encourage yung bawat isa na let's do the same thing. Okay? Pero, again, another rito, background, no? Kasi pag pinansin natin yung word na, yung ating passage dun sa chapter 4 verse 1, mayroon dong word na therefore. Ibig sabihin, pag sinabing therefore, ang gagawin natin ay tignan natin kung ano yung passage doon sa nauna. Kasi sabi niya, kaya nga, di ba? Kapag binabanggit natin yung word ng kaya nga, ibig sabihin, mayroon tayong reference dun sa previous. Ibig sabihin, may mga binanggit si Apostle Paul, tapos, and then, ginamit niya yun na basis dito sa chapter 4, verse 1. Sabi niya, kaya nga, dahil doon sa mga binanggit ko, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, pinananabigan ko kayo, ito yung tingin ko sa, this is how I describe and this is how I feel toward you. Ganito ko kayo nakikita, ganito ko kayo na tatanaw, ganito ko kayo nakikilala sa puso't isip ko. Mga minamahal ko kayo nagbibigay ng joy sa akin. Pero nonetheless, dahil dun sa mga sinabi ko dun sa chapter 3, kaya nga, ganito ang gawin ninyo. Magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ayun, I hope makita lang natin yun, mga kapatid. This is something na mahalaga na makita natin. This is yung transition Okay?
Pero pag pinansin mo, ano ba yung sinabi niya sa previous chapter, dun sa chapter 3? May binanggit siya dun sa verse 17 and 20. Sabi niya, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as ye have us for an example." Sabi niya, gayahin nyo kami. Sundan nyo kami. And then sabi sa verse 20, "For our conversation is in heaven." Ano ibig sabihin ng conversation? Hindi ito yung katulad sa time natin na conversation, nag-uusap tayo. Sabi niya, sapagkat ang ating pag-uusap ay nasa langit. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang idea nito, sapagkat ang ating citizenship, yun ang idea. Okay? Yung ating pagiging mamamayan. Okay? Tayo, sabihin tayo ay mga mananampalataya, yung citizenship natin ay nasa langit na. Ibig sabihin, kahit wala pa tayo dun sa langit, ang idea, tayo ay mamamayan na doon. Okay? Yung mga privileges na meron doon sa lugar na yon, meron tayo. Sa atin yun, doon tayo pupunta. Kumbaga, pwede nating ariin na akin yun, sa atin yun, kasi bigay ng Panginoon yun. Yun ang idea dito mga kapatid. Ini-encourage ni Apostle Paul yung mga mananampalataya, since kayo, mga maligtas na kayo, nakakilala na kayo sa Panginoon, tinubos na kayo ng Panginoong Kristo, pinatawad na kayo sa mga kasalanan ninyo. Kaya nga, dahil nandun naman yung citizenship ninyo, dapat yung life nyo dito sa lupa, maging ayon doon sa kung ano na kayo sa harap ng Diyos. Kung ano na kayo sa Kanya, kung ano na yung citizenship ninyo, dapat magiging tugma. Sabihin kung yung citizenship mo nasa langit na, so dapat yung life mo dito sa lupa, ganito na yung mga ginagawa mo. Kaya nang sabi niya una, dapat dahil yung citizenship mo, yung pagkamamamayan mo nasa langit, pupunta ka doon pag namatay ka, dapat yung buhay mo magsitibay kayo sa pananampalataya. Yun ang sabi niya, 'di ba? Doon sa verse 1. Nalala niyo po? Ayun na, magsitibay kayo sa Panginoon. Ayan, sabi niya ganon. Sa King James, ang sabi niya diyan, "Therefore, my brethren, dearly beloved, stand fast in the Lord." Diba? Magtapat kayo, magsitibay kayo sa Panginoong Kristo. Sabi niya ganon. I hope makita lang natin dito yung I'm just trying na makita natin yung connection at the same time. Makita natin yung kumbagang transition. Kumbaga, kung bakit sinabi ni Apostle Paul yung mga mag-stand fast kayo, magsitibay kayo, magalak kayo. Bakit niya sinabi yung mga instructions na yan? Kasi nga, kung sila daw, yung mga taga-Philippians, o tayo, mga Christians in general, kasi para sa atin din to na yung mga mahalaga na maintindihan natin, na tayo, citizen na daw tayo ng heaven. Kaya nung niligtas tayo, citizen na tayo doon. Yung citizenship natin, nasa langit na. Doon talaga tayo. Pero dito nakakatuwa kasi in-encourage ni Apostle Paul yung mga believers. Hindi lang basta ganun yun. Dahil nga ganun na kayo, ini-encourage ko kayo na dapat ganito yung gawin ninyo para tugma doon sa kung ano kayo. Okay, ito yung mga actions na dapat nyong gawin. Okay, yun yung sa verse 1 na last part, and then all the way hanggang verse 9, meron doong 10 duties na dapat gawin ng believers. Okay? Yun yung exhortation ni Apostle Paul. Pero hindi yun ang lesson ko. Ang lesson ko, yung sa description ni Apostle Paul ng kanyang relasyon dun sa church. Yun yung 5 na gusto kong tignan natin. Sabi niya una, my brethren. Sabi niya, therefore my brethren. Sabi niya gano'n. Sa Bible po, alam niyo yung word na brethren or kapatid. Sabi niya, ano po, tama po mga kapatid na tawagin natin isa't isa na kapatid. Okay? Okay yan, tama yon. Okay, pwedeng sister, pwedeng brother. Okay, o kaya kapatid, pwedeng ganon. Or pwede rin naman yung karodel, o pwedeng ganon o kaperdinand. Ibig sabihin short for kapatid. Okay, kung ano yung sa inyo, ano yung comfortable, sis, pwedeng ganon. Okay, pero sa Bible, kapag ginagamit yung word na brethren, ginagamit yan in two senses. Pwede yung gamitin sensing na ang idea ay physical. Okay, pag sinabing physical, sabi doon, example nito, doon sa Acts 1 verse 16, ang sabi, men and brethren, sabi niya, mga lalaki, mga kapatid, ang idea nito is kababayan. Ang idea, physically, magkakalahi. So by physical, kapatid ko kayo. Parang ganito lang yan. Dahil Pilipino ka, kapatid kita. Kapatid kong Pilipino. Pwede ba yun? Pwede. Parang kumbaga, kababayan ko na Ilocano, kababayan ko na na Bisaya, kababayan kong taga Mindanao. Pwedeng ganon. In a sense, physically,
magkapatid, di ba? Kapatid bilang isang kapwa Pilipino. Ganon yung idea nito. Ginagamit yung word na kapatid in that kind of sense. Pero may isa pa siyang gamit. Pwede rin gamitin daw yung word na kapatid in a spiritual sense. Yung sinasabi rito ni Apostle Paul na sabi niya, my brethren, ang ibig sabihin ni Apostle Paul ay in a spiritual sense. Bakit? Kasi iisa lang yung kanilang tatay, di ba? Baga, ang Diyos yung tatay ng mananampalataya eh. Ikaw, mga kapatid, sinong father nyo? Di ba ang Diyos? Ako, sino ba ang father ko? Di ba ang Diyos? Iisang pamilya lang yung kinabibilangan natin, yung pamilya ng Diyos, di ba? Yung sambahayan ng pananampalataya, di ba? Kumbaga, sa loob ng pamilya ng Diyos, magkakapatid tayo. Kaya tama lang na kapatid, di ba? Sa kila Apostle Paul, ganun yung tingin niya, di ba? Sabi niya, kumbaga, isipin mo, ay ano ko lang kayo eh, under ko kayo. Hindi niya sinabing ganun eh. Ang idea dito ng kapatid, parang nandun yung, sa pananaw ni Paul, pantay lang tayo. Magkaiba man tayo ng ministry, kasi si Apostle Paul bilang pastor, bilang missionary, di ba? Yun ang kanyang ministry. Pero nakakatawa dito, pag tinignan niyo yung mga mananampalataya, wala siyang halong pagmamalaki. Hindi siya nagmamataas. Baga, nagpapakumbaba pa nga siya eh. Sabi niya, para sa akin, kapatid ang tingin ko sa inyo. Kasi iisa yung Diyos natin, iisa yung pamilya na kinabibilangan natin. Ganon din tayo mga kapatid. Ako dapat, yung example na dito si Apostle Paul, pastor eh. Ako dapat, ganyan yung tingin ko sa inyo kapatid. Hindi ako above yung mga kapatid. Kasi just yung ako ay napagbigyan ng leadership role. So in that sense, yung authority ko pa rin is yung authority ng scripture. Pag sinabihan ko po kayo, may pinagawa ako sa inyo, may tinuro ako sa inyo, tingnan nyo kung biblical yun. Okay? Sundin nyo yun as I speak according dun sa Bible. Okay? Yun yung dapat nyong gawin mga kapatid. Hindi kayo basta pwede na pwede kayong kumontra, pwede kayong mag-object, pero see to it, lagyan nyo ng biblical. Okay? Hindi pwedeng hindi. Pero kapag tama yung sinabi ko, gawin nyo yun. Okay? Alam ko, i-attest nyo yun mga kapatid. Wala akong naaalala na may hinihingi ako, may inuutos ako na hindi naman, na para dun sa ikakasama ninyo. Wala naman akong ganun eh. Pag sinabihan ko kayo, it's for your good. O may in-instruct man ako, hindi necessary na parang nagmamalaki. Hindi. Diba? Hindi ko nga kayo, may mga pagkakataon nga, di ko naman kayo, may pinapagawa ba ako na beyond doon sa dapat nyong gawin. Diba? Halimbawa Brother Sai, maglinis ka ng bubong namin, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Hindi ko kayo tinatratong ganoon eh. Kahit yung iba sa inyo mga kapatid. Okay? I'm trying my best and out of love na tignan ko kayo as mine equal. Kasi equal naman talaga tayo eh. Sa harapan ng Diyos eh. Pantay tayo, magkapatid nga tayo sa Panginoon eh. Kahit ano pa yung edad mga kapatid. Pastor, mas matanda yung isa eh. Ano yun? Ano mo siya? Kunwari, yung iba rito mga kapatid, sila Sister Marisa, sila Nanay Goring. Paano yun, Pastor? Sabi mo magkakapatid tayo sa Panginoon, pantay-pantay tayo. Paano yun? Paano ko sila titignan? Tignan mo pa rin sila kung yung edad nila ay mas matanda sa'yo. Di tawagin mong nanay, pwede naman. Kasi nakalagay din naman sa scripture na itrato mo rin sila according dun sa age nila. I-respect mo sila according doon. Okay, sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Timothy 5:1, rebuke not an elder but entreat him as a father. Yung mga elder, yung mga matatanda sa lalaki sa iglesia, pag nagkamali sila, kahit i-rebuke mo na sila, itrato mo pa rin sila na may paggalang. Okay, huwag mo silang i-disrespect. Kasi bakit? Parang tatay mo sila eh. Doon sa younger, sabi niya, and the younger men, itrato mo sila as brethren, sabi niya. Wag mo, kumbaga ang idea, wag mo basta-basta silang pagalitan dyan. Irespeto mo pa rin sila. Okay. Ayusin mo yung the way you treat them. The elder women as mothers. O, kita nyo yun? Pag mas matanda sa atin yung mga kababaihan, itrato natin sila na according doon. Minsan parang tita mo na, parang nanay mo na, parang lola mo na. Itrato mo ng according doon. Okay? Kung mas bata, di itrato mo din na according doon. Dito nga sabi ni Paul kay Timothy, yung mas matanda sa'yo, itrato mo mas mothers. Pero yung mas bata sa'yo, lalo na kung babae, as younger sisters. So, sa church, parang ganito lang ito mga kapatid. Yung age ko, pag tinignan ko kayo, para kayong may nanay ako, para akong may kapatid na literal na nakakatanda lang ng ilang taon. Di ba? Parang ganun. Meron din nakakabata, mas mababa ng ilang taon sa akin, iaari ko na younger sibling ko. Ganun yung treatment natin.
Pero yung iba na medyo malayo na talaga, halos kalahati ng edad ko, wala kayong magagawa. Lalo ni mga young people dito, kayo mga kapatid, para ko na kayong anak. Okay? That's how it should be. Ganun talaga yung treatment. Galing to kay Apostle Paul. Pero nakakatawa, no? Sabi niya, mga kapatid, di ba? May brethren, di ba? Apostle na to, tingin niya sa kanila ganun. Baga, may respect, di ba? Mga kapatid. Ito, mahalaga na maintindihan natin kasi mahalaga na makita natin yung mga kapatid natin na ganun kung paano dapat natin tignan yung bawat isa. Okay? Bilang kapatid. Okay? Ang tanong doon, makikita ko ba kayo na bilang ganun? Okay? Or, pwede rin ang tanong, kayo ba mga kapatid, nakikita nyo ba yung sarili nyo? Na sa sarili nyo, nakikita nyo ba ako bilang inyong kapatid? Dapat tignan nyo yun, matutunan nyo yun. Pastor nyo ako, pero kapatid nyo rin ako. Diba? Yung office, syempre, respect nyo yung office. Pero nonetheless, hindi naman din ako malayo. Kasi nga, kapatid mo pa rin ako. Yung mga kasama nyo, kayo, yung bawat isa sa inyo, magkakapatid kayo. Mga mananampalataya. Iisang pamilya yung kinabibilangan natin. Pangalawang point dito, sabi niya, aking, may brethren. And then sabi niya ulit doon sa verse 1, my dearly beloved. Alam niyo yun? Ibig sabihin ng mga sa Tagalog yan, ang word niyan ay kapatid kong minamahal. Sabi niya ganun. Mga minamahal. Okay. Tignan mo, ang tingin ni Apostle Paul sa kanila, di ko lang kayo tinuturing na kapatid eh. Tinuturing ko din kayong minamahal. Okay. Ang tingin ko sa inyo, mga minamahal. Mahal ko kayo. Diba? Ganun ang idea rito eh. Kumbaga, kay Paul, mahal ko kayo. Ibig sabihin, mayroon siyang pagmamahal para sa kanila. Diba? Kaya dito nakakatawa rin na pwede mo itong gawing may mga komentaryo ang nabasa. In-encourage ni Apostle Paul yung mga believers sa Philippi. Kumbaga something din na maging encouragement nila na sila ay sumunod doon sa sinabi ni Apostle Paul ng mga exhortation. Kasi nga, may apostle na nagmamahal sa kanila. Okay. Kayo rin mga kapatid, sana yun din yung aking part, no? Sana maiparamdam kong mahal ko kayo. And so, na ma-encourage din kayo na ako, susunod din ako sa mga sinasabi ni Apostle Paul, sinasabi ni Pastor. Kasi nga, mahal din ako ni Pastor. Yung mga Philippians kasi mga kapatid, ginagawa nila, sinusunod nila. Kasi nga, bakit? Nararamdaman din nila na mahal nila si Apostle Paul. Okay. Ganon din sana ako, by God's grace mga kapatid. And so, ma-encourage kang sumunod sa Panginoon. Pwede nyo itong sabi ni Paul na aking minamahal, di ba? Parang ang idea nito na sinasabi niyo mga kapatid na I love you kapatid, di ba? Baga kanina nakita natin yung puso niya na tingin sa inyo kapatid ko kayo eh. Respeto ko kayo, pantay lang tayo, di ba? Isang pamilya yung kinabibilangan natin. At the same lang dito, pero may mas malalim pa. Alam nyo, hindi ko lang kayo nakikita na gano'n, may nararamdaman pa ako sa inyo. Mahal ko kayo. Nakikita mo rin yung heart ni Apostle Paul dito eh. Kaya nyo mga kapatid, yung pagmamahal dun sa kapatid, ito yung epekto ng banal na spirit eh. Kung naligtas tayo mga kapatid, natural lang na mamahalin mo yung kapatid. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga ng epistles eh, hindi na tayo kailangan turuan ng Diyos ng magmahal ng kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nasa sa atin yung spirito, baga di na kailangan niyang ituro. Kasi bakit? Normal na natututunan natin yun. Kasi kung may spirit tayo ng Diyos, normal na mahalin natin yung kapatid. Kasi alam niyo ba, yung hindi nagmamahal ng kapatid, marka daw yan ng nasa kadiliman ka pa, nasa kasalanan ka pa. Sabi ng 1 John 2:9, he that saith he is in the light, siya na daw nagkasabi na nasa liwanag na siya, and hated his brother, kung namumuhi ka, nagtatanim ka ng sama ng loob, is in darkness even until now. Nasa kadiliman ka pa raw. Kasi marka yan ng hindi pa nakakakilala sa Diyos eh, yung nagagalit, nagtatanim ng sama ng loob, nagkikimkim yan. Sabi nga, but he that hated his brother is in darkness. Kapag ganun yung ginagawa natin, nakukubkuban tayo ng kadiliman. Be it far doon sa mga mananampalataya, no? 'Di ba? Kasi pag ginagawa natin ito, baka yan ay tanda na nasa kadiliman ka pa. Okay? Iwasan natin 'to mga kapatid. Okay? So, dito makikita natin yung pagmamahal ng mga ni Apostle Paul dun sa church. Natural yun kasi nga ligtas si Apostle Paul eh. Aside dahil pastor siya, tapos siya yung naging means kaya sila nakakilala sa Panginoong Kristo. Pero at the same time, real kay Apostle Paul yung nasa heart niya. Baga yung sinusulat ni Apostle Paul, may sabi niya 'di ba dun sa sulat niya,
sa verse 1, sa chapter 4 verse 1. Sabi niya, therefore my brethren, dearly beloved. Sabi niya, mga minamahal. Ano yun? Sinabi niya lang pero nambobola lang. Hindi yun nambobola. Paul mean it dun sa kanyang puso na talagang mahal niya sila. Kumbaga yung sinabi niya, totoong nararamdaman niya yun. Diba? Nawa, ganun tayo sa bawat isa. Ako una, and then kayo rin sa akin. At ganun tayo sa bawat isa. Meron talaga tayong nararamdaman na pagmamahal sa bawat isa, mga kapatid. Kasi kapag tayo walang ganon, di nasa kadiliman pa daw tayo. And then sabi ng 1 John 3:15, whosoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Kapag ganon daw yung ginagawa natin, ibig sabihin, wala pa sa atin yung walang hanggang buhay. O, di ba? Nakita niyo yun, kapag tayo daw namumuhay dun sa tao, sa kapatid, pwedeng daw yun ay simbolo o tanda na tayo daw ay nasa kadiliman pa. Tanda rin daw yun na hindi pa tayo ligtas. Tanda rin daw yun na tayo ay mamamatay tao. Imagine, pag nagtatanim tayo ng galit sa puso natin toward dun sa person, tantamount yun na as murderer. O. Tapos, sabi dun sa 1 John 4:20, kapag sinabi daw natin na mahal natin ang Diyos, tapos namumuhay tayo sa kapatid, sinungaling tayo. Imagine. Kaya ganun ka-crucial ito, mga kapatid, na ma-experience talaga natin yung pagmamahal sa bawat isa, sa isa't isa, mga kapatid. Ako una sa inyo, and then kayo din sa akin, and then kayo sa isa't isa. Okay? So, yun ang tanong, di ba? Do we sincerely love yung bawat isa, di ba? Do you sincerely love ako bilang inyong pastor? Or, katulad ng context natin, applying sa akin, no? Do I sincerely love kayo, mga kapatid, doon sa Ilocos Norte, di ba? Or pwede rin applicable doon sa mga taga-kapatid sa Imus, dito sa Imus, no? Do I sincerely love sila? O, di ba? Something na pag-isipan natin. Dapat mga kapatid, mahalin natin yung isa't isa. Okay? Pangatlo, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul dyan, therefore my brethren, dearly beloved, and long for. Kita nyo yun? Hindi lang kapatid ang tingin ko sa hindi lang bilang kapatid ang tingin ko sa inyo. May iba pa akong may iba pa siyang description eh. Para sa akin mga kinakapatid, para sa akin kapatid ko kayo, para sa akin mga minamahal ko kayo. Para sa akin kinapananabikan ko kayo. 'Yun ang ibig sabihin nun eh. Nananabik siya eh. Sabi niya, para sa akin naglolong ako, naghahangad ako, nagki-crave ako. Ibig sabihin, gusto ko kayong makasama. Doon sa puso ko 'yun eh. Katulad ito ng sinabi ni Paul sa mga taga-Romans eh. Sabi niya, for I long to see you. Gusto ko kayong makita. Namimiss ko kayo. Yun ang idea. Imagine yung tao na tinuturing mong pamilya, kapatid mo, na minamahal mo, talagang mamimiss mo. Kaya si Apostle Paul, mapapansin mo na kumbaga, acceptable. Kumbaga, very natural na yung experience niya ganun. Kasi nga, yung una, pamilya yung tingin niya, tapos andun nararamdaman niya yung pagmamahal. Tama lang na namimiss niya. Ganun tayo, di ba, mga kapatid? Yung mga tao na malapit sa atin, pamilya natin, na minamahal natin, di ba, sila namimiss natin. Ganun din si Apostle Paul, mga kapatid. And then sabi niya rito, para to kay Apostle Paul, sabi niya, pangapat, my joy, para sa akin, kayo yung kasiyahan ko eh. Alam niyo, mga mananampalataya sa Philippi, para kay Apostle Paul, sila daw ay dahilan kung bakit palagi siyang masaya. Bakit laging masaya si Apostle Paul? Dahil dun sa mga, tingnan nyo pag tingnan natin context, di ba, sumulat siya pabalik as a thank you note kasi nga nag-visit si Epaphroditus, nag-send sa kanya ng bigay ng pera from the church. Natutuwa si Apostle Paul kasi bakit? Imagine, nakikita niya, talagang alam kong mahal niyo ako eh. Nararamdaman ko kasi tinutulungan niyo na naman ako eh. Tapos pinadala niyo pa si Epaphroditus, ini-encourage ako. Nararamdaman ko talagang mahal niyo ako. Kaya dahil doon, tapos nalaman niya, kumusta yung mga mananampalataya doon sa sa Philippi, Brother Epaphroditus. Maganda yung balita ni Epaphroditus. Kaya ang nangyari diyan, lalong masaya si Apostle Paul. Mabuti naman, ganun sila sa isip niya. Natutuwa ako kasi sumusunod sila sa Panginoon, lumalakad sila ng maayos, di ba? Sabi nga sa commentary, our chief joy is in our friends, and the chief happiness of a minister of the gospel is in the pure lives of those to whom he ministers. Isa daw sa kasiyahan ng ministro, kapag nalaman niya, nakikita niya, na yung buhay daw ng mga tinuturuan niya ay lumalakad ng matuwid.
what a joy kapag nagiging obedient sila dun sa Word of God, ina-apply nila dun sa daily life nila, nag-i-improve yung kanilang lifestyle. Sabihin, incorporate na nila yung Bible reading sa buhay nila, nag-a-attend na sila, tapos nakikita mo yung Word of God, ina-apply nila dun sa work nila, sinusunod nila, tumutulong sila sa iba, nagka-counsel, then nag-share din sila ng Word of God. Di ba obedient sa Panginoon yan? Di ba? Ayan. Lumipat ako ng pwesto mga kapatid, malulobat ako kaya nag-charge ako. Nag-pause ako konti, and then baka magtaka kaya, no? Nag-iba yung aking background. Pero nag-ano ako mga kapatid, nag-charge lang ako. Pero tuloy natin mga kapatid, nakakatawa rin si Apostle Paul, di ba? Kasi, kumbaga, sa isip niya, na nagdadala ng galak sa puso niya na malaman yung mga believers doon sa Philippi, yung pagbabago, yung pagsunod nila sa Diyos sa araw-araw, yung paglakad nila sa kabanalan, pagmamahal nila sa isa't isa, mga tao sa paligid nila, sinishare nila, nagiging example sila. Masaya si Apostle Paul. Kasi sabi niya, ano kayo, may joy ko kayo eh. Pero on the other hand, talagang joy sila ni Apostle Paul. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, aside na yung life nila ay good, they are doing great dun sa the way they obey ang Panginoon kahit in His absence. Pero nakakatawa kasi alam natin na si Apostle Paul yung naging instrument kung bakit sila nakarating sa pagkakilala sa Panginoon, no? 'Di ba? Kahit sino naman kahit ako mga kapatid, kung aalalahanin ko na iisipin ko na intently na ako yung alam ko mga kapatid, ang Diyos na nagligtas sa inyo, pero ginamit lang ako ng Panginoon. Kung iisipin ko mga kapatid, magdadala yun ng joy sa akin. Tara mga kapatid, I'm happy talaga. Kasi imagine, yung bagaman tao ako, di ba? I have my own, yung mga flaws, di ba? Hindi man ako perfecto eh. Pero yung gamitin mo ako ng Panginoon para sa ikaliligtas mo, that is a great blessing talaga. Di ba? Kaya dito nakakatuwa na ganoon din yung damdamin ni Apostle Paul bilang ministro, no, na yung mga tao na napaglingkuran niya na naligtas, nagbibigay ng saya sa kanya. Hindi to bago mga kapatid. Kumaga hindi lang to si Paul, kahit si John, sabi niya sa 3 John 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth, diba? Sabi niya yung children, sinong children? Yung mga anak niya, sino mga anak niya? Yung mga na-convert under his ministry. Katulad din niya ni Timothy and ni Titus, diba? Para kay Paul, sila ay mga sons, diba? Son in the faith, oh. Kaya dito may kita mo yung isa sa kagalakan ng mga ministro ay yung mga tao na, isa sa nagbibigay ng galak sa ministro o sa isang pastor, ay yung makita na yung mga tao ay naliligtas, di ba? Yun yung sana na na at the same time yung mga tao ay patuloy na naglilingkod sa Panginoong Kristo, patuloy na nagtatapat sa kanilang mga buhay. Yun maganda, di ba? Ito, tatanong to, no? Sa akin, una, personally, kayo ba ay yung mga mananampalataya ba sa Pidig, sa Imus, ay patuloy na naligtas, ay patuloy na, kahit hindi under my ministry, makita ko lang na at this point in time, nag-o-obey sila. That is a great blessing na, no? Kumbaga, yung mga bagay na dapat nagbibigay ng constant joy sa akin. Or vice versa din, pwede rin na, on the other hand, kapag yung pastor ninyo, nakikita nyo na lumalakad sa Panginoon ayon doon sa kalooban niya, and it should give you joy as well, di ba? I'm trying to stretch to para somehow makita natin na there's so many reasons na pwede nating pagkunan ng source ng joy, di ba? Nakita natin na lumalakad yung kapatid ko, that's a source of joy, di ba? Na itong kapatid ko, lagi ko nakikita rito, I'm happy kasi faithful siya eh. Di ba? Sino mo di magiging masaya ng ganun? Ako mga kapatid, pag uma-attend kayo faithfully, it gives me joy na makita kayo. And lastly, sabi ni Paul, hindi lang sila, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy. And then lastly, sabi niya, my crown. Sabi niya, ano yung crown dito? Ang ibig sabihin, diadem. Teka lang, ano yung diadem? Ito daw ay isang jeweled crown. Ibig sabihin, isang corona na may mga jeweled, may mga hiyas o may mga bato. Okay, alam niyo naman kung sino nagsusuot nun, di ba? Yung mga royal ang nagsusuot ng ganon. Teka lang, pero sabi ni Apostle Paul, kayo, yung mga taga Philippi, para sa akin, ano kayo eh? A crown of, a crown full of diadem. A crown full of precious stones. Anong idea noon? Alam niyo po ba, yung corona, yan ay simbolo ng pagiging royal. Okay? Yun eh. Sabihin, symbol yan ng opisina. Sabihin, mayroon kang tungkulin. Okay? May mga ganyan na kahit hindi naman sila necessary na royal,
Pero pinagko-corona sila kasi nga meron silang i-fulfill. Meron silang position o office. Pero on the other hand, minsan yung corona, ano yan eh? Ano yung corona? This is a symbol of dignity or honor, okay? Kasi yung mga may office, minsan nagsusuot ng corona. O minsan, yung mga alam niyo yung mga athlete nagko-corona yan eh. Kaya lang yung corona nila ay, yung sa Olympics, ang corona nila ay laurel, okay? Dahon. Imagine sa Olympics ng unang panahon, naglalabanan lang talaga nila doon ay dahon. 'Di ba? Laurel leaf. Okay. Pero on the other hand, yung corona na yan, this is a symbol of ano yan, pwedeng ano yan, kanina symbol of royal, symbol of kumbaga prize. Sorry, yung sa corona pala, that's a prize, premyo. And then lastly, yung corona pala, it could be a symbol of honor. Okay? Kaya Apostle Paul, it's an honor. Para sa kanya, yung mga taga Philippi, nakikita niya sila na nagbibigay, pag naalala sila ni Apostle Paul, di ba, pumunta si Epaphroditus, tapos sumulat siya. Alam nyo, nakatutuwa ako kasi mga kapatid ko kayo, mahal ko kayo, tapos namimiss ko kayo. Kayo yung yung source of joy sa akin, di ba? Imagine, nakakatuwa kapag yung mga kapatid ganito, no? Lalo na kung pastor. Para sa akin mga kapatid, kung if you will do yung mga duties ninyo mga kapatid, makikita ko kayo, nagpapatuloy tayong lahat. That would really, may experience ko yan mga kapatid, yung 5 na yan. Diba? You will be a source of joy sa akin, at the same time, you will give me a great honor. Sabihin, on the other hand, pag magiging karangalan kayo para sa akin. Diba? Sana ganun din ako mga kapatid. Pwede ito palitan mo vice versa mo. Kayo magiging source ng joy sa akin. Sana ako rin maging source ng joy sa inyo. Or kapag ako maging source din ako ng honor sa inyo. Yung maging baga pag inisip niyo ako, masaya ako kasi si pastor yung pastor ko kasi it gives me honor din. Baga andun din yung karangalan ko na si pastor yung pastor ko. Diba? On the other hand, ganun din ako Kasi bakit? Kung kayo yung congregants ko, malaking karangalan na. Kayo yung aking congregants, di ba? Ganun yung dapat maramdaman natin mga kapatid. Kaya nga sana magbigay tayo ng parangal, di ba, sa Panginoon. Mafe-feel natin yun sa isa't isa na pwede tayong vice versa magbigay ng karangalan sa isa't isa. O kaya yung mga kapatiran tayo sa bawat isa, yung mga magkakapatiran. Kayo mga kapatid, dapat kayo, yung pag tinignan mo yung kapatid, magdala rin siya ng karangalan para sa'yo. I'm happy. I feel honored na ikaw yung kapatid ko, di ba? Tayo magkakasama tayo sa church. It's such a great honor na tayo yung magkakasama sa church. And sana dumami pa tayo, di ba? May pakita natin yung pagiging isang mananampalataya doon sa mga tao, di ba? Ganito lang yung lesson ko mga kapatid. Ituloy natin next time. Pero alalahanin yung 5 bagay na ito. How Paul describe yung kanyang relationship doon sa mga taga-Philippian. Sabi ni Paul, you are my, sabi niya? You are my brethren, you are my beloved, you are my longed for. Sabi niya, my long for, then you are my source of joy, and you my honor, di ba? Kayo my crown, kayo nagbibigay ng karangalan din sa akin. As your pastor mga kapatid, you are my brethren, you are my beloved, you are my long for, you are my joy, and you are my crown. Okay, kayo sa isa't isa, pwede yung sabihin, kapatid, as I am your brethren, I am your beloved, I am your long for, I am your joy, and I am your honor too. Diba? Akin yun mga kapatid. Kung titignan ko, yun ang tingin ko sa inyo. On the other hand, nag-condescend ako. As your brethren, titignan ko rin kayo ng ganon. Okay? Hindi lang dahil pastor ako, pero bilang kapatid din, yun dapat din yung tingin ko sa inyo. Pero on the other hand, kayo sa isa't isa, isipin nyo po, tignan yung kapatid ninyo, mga kapatiran natin. Mga kapatiran natin sila, mga minamahal natin sila, mga kinapananabikan natin sila. Sila yung nagdadala ng kasiyahan din sa puso natin. Sana totoo to mga kapatid Huwag tayong magdala ng ng sakit o pasakit sa bawat isa. Iwasan natin yun mga kapatid. Pwede nyo itong tignan as opposite. No? Kung namimiss mo yung kapatid, dapat mamiss mo daw kinapananabikan mo. Huwag sana yung opposite.
na ay, ayoko makasama yung mga yun, di ba? Sana wag ganun. Okay? Tayo magdala ng kasiyahan sa isa't isa, at the same time, magdala tayo ng karangalan sa bawat isa rin. Okay? Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give honor and glory sa inyo. We praise you and thank you. Bless your people. Asan man silang dako, naman yung kanilang mga endeavors. Be with them. Ang mga kapatid sa Imus at even so dito rin sa Cavite, Panginoon. Thank you po sa lahat. In Christ I may pray. Amen.